Patuyuin ang 79% ng dugo sa buong katawan ko. Para lang pala ay tato ang lahat ng mababangis na hayop mula sa Shanghai Jing. Sa kaliwang kamay, kilin. Sa kanang kamay, tautay. Sa dibdib, tato ng kinki. Sa tiyan, tato ng zuyan. Sa kaliwang braso, gudiaw. Sa kanang braso, longji. Sa kaliwang binti, junmao. Sa kanang binti, handon. Nagpatato pa ako sa likod ng isang masama at madilim na pinakamalakas at walang kapantay na itim na dragon. Dahil sa mundong ito, 15 taon na ang nakalipas. Isang madugong buwan ang lumitaw sa kalangitan. Nagbago ang langit at lupa. Lahat ng hayop sa buong mundo ay biglang nagmutate at lumipad sa himpapawid. Dambuhalang mga halimaw na tumatakip sa araw ang naghari sa kalangitan. Walang duda, napilitan ng sangkatauhan na magtago sa ilalim ng lupa. At ang mga taong halos hindi na makaligtas ay nagulat nang matuklasan nila na hanggat gagamitin mo ang sarili mong dugo para ay tato ang totem ng isang halimaw. At sa ilalim ng sinag ng madugong buwan, may posibilidad na magising ang tato. At sa gayon ay makukuha mo ang kapangyarihan ng mga nagmutate na halimaw. Pero natuklasan ko na ang mga tao sa mundong ito ay kahit kailan hindi pa pala nakarinig ng isang maalamat na nilalang tulad ng dragon. Ang tanging naaalala ng lahat ay ang mga mababang uring halimaw tulad ng Raging Fire Lion at Nine-Tailed White Fox. Ang medyo mas malalakas ay sina Godzilla at King Kong lang. Ngunit hindi ito sapat para labanan ang hindi mabilang na mga halimaw. Kaya naman, nagpa siya akong gamitin ang aking mga kasanayan sa pagguhit mula sa dati kong buhay. Para iguhit ang 10 pinakatanyag na halimaw mula sa Shanghai Jing. Gutom na ako. May kumulo sa tiyan ko. Napahawak ako sa tiyan ko at napangiti ng mapait. Ang orihinal na may-ari ng katawan na ito ay namatay pala sa gutom. Ang saklap naman ng sinapit niya. Napako ang tingin ko sa isang lumang computer. Buti na lang at may computer. Uunahin ko munang gumugol ng oras. Para iguhit ang 8 sa 10 mababangis na hayop, pati na rin ang itim na dragon at itim na phoenix. Pilit kong tiniis ang matinding gutom. Uminom ako ng tubig. Binuksan ang painting software. Pagkalipas ng ilang minuto, sa sobrang gutom, hindi na ako makapag-concentrate. Nagdilim ang aking paningin. Dumampot ako ng lupa mula sa may pintuan at hinaluan ito ng tubig. Habang pinipigilan ng pagduwal at panunuyo ng lalamunan, pilit ko itong nilunok. Sa labas ng mga sirang bahay, kahit saan ay makikita ang mga payat na matatanda, mahihina, may sakit, at may kapansanan. Sa ganitong katapusan ng mundo, ang buhay ng tao ay parang damo lang. Tanging sa paggising lang ng Demon Beast Totem, makakamit ang buhay na nakatataas sa lahat. 15 taon ng pagkonsumo, paubos na ang mga supply sa ilalim ng lungsod. Matagal nang tinalikuran ng mga opisyal ang daan-daang libong nakaligtas sa labas ng lungsod. Ang mga supply na dala ng malalakas, hinding-hindi mapupunta sa mga kamay naming mga hamak. Pagkatapos ng 4 na oras, nakakamatay talaga. Dahil sa masamang kondisyon, pagewang-gewang ako habang naglalakad. Pero mahigpit pa rin ang hawak ko sa USB drive na may lamang drawing. Dumiretso ako sa Totem Carving Building, sa gitna ng nayon. Pumasok ako sa gusali, isinaksak ko ang USB drive para paandarin ang Totem Carving Machine. Buong lakas kong sinugutan ang aking palad, at pinatulo ang dugo sa uka. Pagkatapos gawin ang hakbang na ito, nanilim na ang paningin ko. Mas marami na ang binubog akong hininga kaysa sa hinihigop. Agad kong hinubad ang pangitaas ko at dumapa sa ilalim ng projector. Habang humahaginit ang mga sinag, isang parang totoong itim na dragon na nagpupumiglas ang nabuo sa aking likod. Inabot ito ng 1 oras. Sa wakas, natapos na ang pagukit sa 10 dakilang totem. Hindi ko alam kung ilan ang Magi gising sa huli. Hirap akong bumangon. Naghabol ako ng hininga, gamit ang natitira kong lakas. Gumapang ako patungo sa blood reflection instrument na nasa 5 o 6 na metro ang layo. Gumapang ako ng mahigit 1 minuto. Nang bumagsak ako sa pagod sa ibabaw ng aparato, ginamit ko ang lahat ng lakas ko para pindutin ang switch. Buhay o kamatayan, nasa sandaling ito ang lahat. Kung walang kahit isa man lang ang Magi gising, mamamatay din ako sa gutom dito. Pinipilit kong huwag pumikit, sa malabo kong paningin. Isang nakabibighaning sinag ng pulang dugong liwanag ang tumagos sa harang ng lungsod sa ilalim ng lupa. Walang sagabal na tumama sa aking katawan. Sa isang iglap, isang mainit na enerhiya ang bumalot sa buo kong katawan. Ang pagod ko'y parang alon na hamupa. Ang 10 totem sa aking katawan. 8 sa mga ito ang biglang nag-alab na parang nagbabagang araw. Sa gitna ng aking pagkatulala, umalingaw sa isipan ko ang itanggal ng itim na dragon. Ang hiyaw ng itim na phoenix. Isang dambuhalang kapangyarihan ang walang tigil na bumabago sa aking katawan. Hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nang muli akong magmulat ng mga mata, ang dating itim kong mga mata ay naging kulay dugo na. Ang buo kong itim na buhok ay naging puti. Ang 10 totem sa aking katawan ay tila mga buhay na nilalang. Nag-aalab sa isang madilim at masamang enerhiya. Hindi ka pani-pani walang 8 ang nagising. Habang dinadama ang 8 walang kapantay na kapangyarihan sa loob ng aking katawan. Isang ngiting puno ng kagalakan ang gumuhit sa aking mukha. Ang buo kong katawan ay puno ng tila sisibog na kapangyarihan. Sa isang kumpas ng isipan, pumasok ako sa anyo ng kankan. Agad na bumalat sa aking mukha ang isang napakasamang maskara ng kankan.
Agad kong nakuha ang kapangyarihang lamunin ang lahat. Totem ng itim na phoenix. Ang kaliwa kong matay naging isang marahas na itim na mata na may umiikot na itim na apoy. Totem ng Zuyan. Nayanig ang espasyo sa aking likuran. Isang nakakatakot na dambuhalang Zuyan ang nakayuko sa aking paanan. Totem ng itim na dragon. Dalawang etanggal ng dragon ang umalingaw-ngaw mula sa aking kalooban. Biglang sumulpot mula sa aking likuran ang dalawang napakabangis na itim na dragon. Umiikot-ikot habang umaatungal ng malakas. Taglay ang kapangyarihan ng 8 dakilang totem. Ang itim na apoy sa kaliwa kong mata ay kayang tupukin ang sanlibutan. Ang kapangyarihan ng Kinky ay humahagupit na parang tsunami. Tunay na nakakalasing ang ganitong kapangyarihan. Pero hindi pa ako ganap na malakas. Hindi ako nabulag sa matinding galak na ito. Ang 8 dakilang totem ay nasa unang antas pa lamang. Ang mga Yao Bayan Z na may mataas na antas at mga halimaw na hayop ay kailangang lumamon ng mga Demon Core o Demon Shift Fruit para tumaas ang kanilang antas. Mayroon na akong puhunan para umangat. Kailangan ko ng napakaraming Demon Core. Kailangan ng tumuntong sa kalupaan. Para na rin makahuli ng ilang halimaw pampuno ng tiyan. Inalis ko ang anyong totem. Nagbihis ako. Sinira ko ang flash drive. Wala akong naramdamang anumang panghihinayang. Iniwan ko ang malaking libingan at dumiretso sa underground shelter. Nakarating ako sa labas ng tarangkahan papasok sa inner city. Nakakakilabot ang tanawin. Daan-daang libong naghihikahos na refugee ang nagsisiksikan dito. Nagbabaka sakaling makahanap ng paraan para mabuhay. Ang 10 metrong taas ng city platform ay madali lang para sa mga transformed. Pero sa mga ordinaryong tao, para itong isang bangin na imposibleng tawirin. Kaya wala silang pagpipilian kundi ang mamatay sa gutom sa labas ng syudad. Sinulyapan ko lang sila, at diretsong nilampasan ang mga refugee. Sa ilang talon lang, nakaakyat na ako sa city platform. Hindi nagtagal, nakarating ako sa external liaison base. Puro mga transformed ang mga pumapasok at lumalabas dito. May mga umuuwing hitik sa huli. Mayroon namang malubhang sugatan at duguan. Habang naghahanap ako ng elevator para umakyat, may pumasok na convoy ng mahigit 10 sasakyan na may plakang Demon Transformation Academy. Tiningnan ko lang sila saglit, at sumakay na sa elevator na paalis na. Ang mga kasabay kong 20 hanggang 30 tao. Lalaki man o babae, lahat ay nakatingin sa akin ng may pangmamaliit. May ilan pang bumubulong na nangiinsulto. Isang hamak na first level. Naglakas loob pang mag-isang pumunta sa kalupaan. Ha, tingnan nyo nga ang suot niyan. Siguradong isa yan sa mga awakened mula sa mga pulubi sa outer city. Walang-wala, kaya napilitan siyang sumugal ng buhay sa labas. Hihihi, pastahan tayo, hindi yan tatagal ng buhay ng higit 1 oras. Habang pinakikinggan ko ang mga panlalait nila, nanatili akong walang emosyon. Pero sa loob-loob ko, nagsisimula ng umusbong ang pagnanasang pumatay. Ang mga langgam na ito na nasa 3 at 4 na antas lang. Paglabas, hahanap lang ako ng lugar na walang tao at madali ko na silang mapapaslang. Kahit na ang 8 kong totem ay pawang nasa unang antas pa lang. Pero ang walang awang pagpatay sa kanila ay napakadali lang. Umakyat ang elevator ng mahigit 10 minuto bago ito huminto. Nang bumukas ang pinto, isang malamlam na liwanag ang pumasok. Ang base ay nakatago sa isang liblib na lambak. Ang mga halimaw sa paligid, sa layong mahigit 10 kilometro, ay nalinis na ng mga malalakas. Lumabas ako ng elevator. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang pulang buwan at itim na araw sa kalangitan. Ang iba naman ay umalis ng pangkaten. Itinoon ko ang aking tingin sa 4 na taong nang insulto sa akin. Lihim ko silang sinundan, dahil likas sa akin ang maghiganti. Hinding-hindi ko sila hahayaang mabuhay. Pagkalabas ng base, hindi ko na itinago ang aking lakas. Agad kong ginamit ang Ken-Ken. Hey Huang, at Hey Long Euro, ang 4 na anyo. Huwag nang pag-usapan ng 3 o 4 na antas. Kahit makasagupa pa ng isang taong halimaw na nasa 4 na antas ay madali ko pa ring mapapatay. Sa isang ilang na bundok na puno ng matatayog na puno, ang 4 na tao ay naglakbay sa pamamagitan ng pagtalon. Ang kaisa-isang babae sa grupo ay sabik na nagtanong, Kuya Lee, sigurado ka bang may ganoong kagandang lugar? Ngumisi ng malaswa ang lalaking may mahabang buhok. Sabay tapik sa kanyang kwitan. Kailan ko pa kayo niloko? Mayroong isang halimaw na puno doon. Namumunga ito ng ilang dosenang bunga ng halimaw. Isang ice soul python lang na nasa kasukdulan ng 3 antas ang nagbabantay dito. Sa lakas natin, siguradong kayang-kaya natin yan. Kung totoong ganoon karami ang bunga ng halimaw, tataas pa ang lakas natin ng hindi bababa sa 1 o 2 antas. Nagpakita ng pananabik ang 2 pa. Nang marinig ko iyon, pansamantala kong isinantabi ang ideyang pag-atake. Patuloy ko silang sinundan ng walang ingay. Ang mga itanggal ng mga halimaw ay walang tigil sa kagubatan. Sa kalangitan, paminsan-minsan ay may dumadaang mga mababangis na ibon na kasinlaki ng mga fighter jet. Panganib ang nag-aabang sa bawat sulok. Makalipas ang halos 1 oras, nakarating kami sa isang tagong bangin sa labas ng lungsod ng Yanjiang. Sa isang latian sa gitna ng bangin, may tumutubong isang mapulang halimaw na puno na mahigit 10 metro ang taas, model. May 40 hanggang 50 bunga na naglalabas ng amoy prutas. At sa gitna ng sanaw ng tubig, may nakahandusay na halos 20 metro ang haba, na isang ice soul python na may kaliskis na kulay asul-yelo. Nakita mo ba? Nagliliyab sa kasakiman ang mga mata ng lalaking may mahabang buhok.
Ang hayop na to ay naghahandang magpalat ng balat para umangat sa ika-4 na antas. Gusto niyang itira ang mga bunga para kainin pagkatapos ng kanyang pagbabagong anyo. Ngayon, mapapasa atin na ang mga yan. Punyeta, 45 piraso pala. Halos lumuwa ang mata ng kalbong lalaki. Ang prutas ng pagbabagong anyo ay nagkakahalaga ng malaking kayamanan sa mga piitan. Nakaabot lang sila sa ikatlong antas dahil sa mga demon core.